Paano kung ang isang araw lamang ay kayang ganap na baguhin ang kapalaran ng sangkatauhan? Paano kung pipiliin ng Diyos ang isang taong tila hindi inaasahan upang dalhin ang pinakamalaking pangako sa kasaysayan? Sa maliit na bayan ng Nazaret, malayo sa mga sentro ng kapangyarihan, malayo sa mga mahahalagang mata, nanirahan ang isang dalagang nagngangalang Maria. Simplo ang kanyang buhay. Karaniwan ang kanyang gawain. At walang anumang palatandaan na may pambihirang mangyayari. Walang palatandaan. Hanggang sa sandaling yon. Sapagkat sa araw na yon, nagpasya ang langit na putulin ang karaniwan. Hindi sa pamamagitan ng pampublikong anunsyo. Hindi sa pamamagitan ng isang dakilang pangyayari. Kundi sa pamamagitan ng isang pagtatagpo. Isang direktang pagtatagpo. Personal. Hindi malilimutan. At bigla, nagbago ang lahat. Isang sugo ang ipinadala. Hindi basta-bastang sugo. Isa sa pinakamakapangyarihan. Isa na detinang nagpakita upang ipahayag ang imposible. Gabriel. At nang siya'y lumitaw, hindi yon basta pagdalaw lamang. Iyon ang simula ng isang bagay na walang sinuman ang handang lubos na maunawaan. Sapagkat si Maria ay hindi reyna. Hindi siya tanyag. Wala siyang katayuan. Ngunit siya ay pinili. At ang tanong na umaalingaunggaw hanggang gayon ay, bakit? Bakit siya? At ano nga ba ang eksaktong ipinahayag ng anghel na iyon? Na magbabago sa lahat magpakailanman? Isang karaniwang araw John. Tahimik. Walang pagmamadali. Si Maria ay nasa bahay, abala sa mga simpleng gawain na pumupuno sa kanyang mga araw. Walang pambihira. Walang anumang nagpapahiwatig ng pagbabago. Isang pangkaraniwang araw lamang na isang taong hindi kailanman nag-isip na may mangyayaring kakaiba. At pagkatapos, nangyari ito. Walang babala. Walang paghahanda. Isang presensya. Hindi ito nagsimula sa tunog. Hindi ito dumating bilang isang banayad na pakiramdam. Ito ay totoo. Doon sa harap niya, naroon si Gabriel. Makapangyarihan. Hindi mapagkakamalan. Higit sa natural. Lubos na nagbago ang paligid. Parang mas mabigat ang hangin. Parang mas mabagal ang oras. Para bang ang lahat sa paligid ay huminto para sa sandaling yon. At pagkatapos ay nagsalita siya. Aba, pinagpala ka. Ang mga salitang yon ay hindi karaniwan. Hindi lamang yon pagbati. May bigat ang mga iyon. May kahulugan. May dala silang isang bagay na hindi pa lubos na naunawaan ni Maria. Ang Panginoon ay sumasayo. Ngunit ano nga ba talaga ang ibig sabihin yon? Bakit siya? Bakit ang isang karaniwang tao ay makakatanggap ng isang napakapambihirang mensahe? Sinasabi ng teksto na nabagabag si Maria. At hindi yon nakapagtataka. Hindi yon makatuwiran. Hindi yon akma sa kanyang realidad. At napansin yon ng anghel. Huwag kang matakot. Ngunit paano siya hindi matatakot? Kapag ang higit sa natural ay pumapasok sa natural. Kapag ang impossible ay nagiging realidad. Ang takot ay hindi maiwasan. At hindi pa alam ni Maria. Ngunit ang mga salitang yon ay simula pa lamang. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng pag-asa. Sinubukan ni Maria na unawain ang nangyayari. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Magulo ang kanyang mga isip, ang lahat sa loob niya ay naghahanap ng paliwanag sa kanyang nakikita. At pagkatapos, nagpatuloy si Gabriel. Nakakita ka ng biyaya sa harap ng Diyos. Binago ng pangungusap na iyon ang lahat. Hindi lamang ito pagdalaw. Hindi lamang ito mensahe. Ito ay pagpili. Ngunit pagpili para saan? At pagkatapos ay dumating ang paghahayag. Magdadalang tao ka at manganganak ng isang anak na lalaki. Sa isang sandali, tumigil ang oras. Hindi akma ang mga salitang yon sa kanyang realidad. Hindi sa sandaling yon. Hindi sa ganoong paraan. Ngunit hindi pa tapos ang anghel. At tatawagin mo siyang Jesus. Naitakda ang pangalan. Naitakda ang kapalaran. At pagkatapos, isang mas dakilang bagay ang inihayag. Siya ay magiging dakila. Tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Tatanggap siya ng isang kahariang hindi magwawakas. Hindi lamang ito tungkol sa kapanganakan. Ito ay tungkol sa isang bagay na walang hanggan. Sa sandaling John, naunawaan ni Maria. Hindi lamang ito isang himala. Ito ay isang responsibilidad na lampas sa anumang pagkaunawa. Ngunit may isang problema. Isang bagay na hindi maaring ipagwalang bahala. Isang bagay na ginagawang impossible ang lahat ng yon. At nagsimulang mabuo ang tanong sa loob niya. Paano? At pagkatapos, nagtanong siya. Hindi dahil sa pag-alinlangan, kundi dahil sa katapatan. Paano ito mangyayari? Ang tanong ni Maria ay hindi pagtutol, ito ay paghahanap ng pag-unawa. Sapagkat may isang imposibleng katotohanan doon. Hindi siya kasal. Walang lohikal na paliwanag para rito. At sa sandaling yon, sumagot ang langit.
Hindi nagbigay si Gabriel ng paliwanag na pantaw. Hindi niya ipinaliwanag ang proseso. Inihayag niya ang isang bagay na higit pa. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Ang sagot na iyon ay hindi siyentipiko. Ito ay banal. Lulukuban ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Walang may hahambing. Walang naunang katulad. Ito ay magiging natatangi. At pagkatapos, ang pahayag na magbabago sa lahat. Kaya't ang banal na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Katahimikan. Hindi lamang nakaharap si Maria sa isang himala. Nakaharap siya sa isang hiwaga. Isang bagay na lampas sa anumang lohika ng tao. Ngunit hindi pa tapos ang anghel. Sapagkat upang patibayin ang mensaheng John, nagbigay siya ng patunay. Isang malapit. Isang totoo. Isang bagay na maaari niyang patunayan. Si Isabel, ang iyong kamag-anak, ay nagdadalang tao rin. Ang impossible ay nangyayari rin sa ibang lugar. At pagkatapos ay dumating ang pangungusap na umalingaw hanggang gayon. Sapagkat sa Diyos, walang impossible. Sa sandaling John, ang lahat ay nakasalalay sa isang sagot. Parang bumagal ang oras. Lahat na nasabi ay naroon sa harap ni Maria bilang isang hindi maiiwasang desisyon. Hindi lamang ito tungkol sa pag-unawa. Hindi lamang ito tungkol sa paniniwala. Ito ay tungkol sa pagtanggap o pagurong. Sapagkat babaguhin ng desisyong yon ang lahat. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang mga relasyon. Walang mananatiling pareho. Noong panahong yon, ang pagbubuntis sa labas ng kasal ay hindi lamang hindi maganda ang tingin. Ito ay dahilan na matinding paghatol, pagtanggi, tunay na magkakahihinatnan. At gayon paman, nasa kanya pa rin ang pagpili. Nagsalita na ang langit. Ngunit ang sagot ay kailangang manggaling sa lupa. At pagkatapos, nagsalita siya. Narito ang lingkod ng Panginoon. Simple, direkta, walang paligoy-ligoy. Ngunit may dalang bigat na hindi masukat. Mangyari sa akin ayon sa iyong salita. Sa sandaling yon, nagbago ang lahat. Walang palakpakan. Walang saksi. Isang tahimik na desisyon lamang, naugong sa buong kasaysayan. Wala kay Maria ang lahat ng sagot. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi niya naunawaan ang lahat ng detalye. Ngunit nagtiwala siya. At iyon ay sapat na. Sapagkat kapag ang isang tao ay nagsabi ng, sa Diyos, ang impossible ay nagsisimulang magkaroon ng anyo. At sa sandaling John, nagsimula na ang himala. At pagkatapos, umalis ang anghel. Bumalik ang katahimikan. Nanatiling pareho ang bahay. Ang mga dingding, ang mga bagay, ang gawain, tila walang nagbago. Ngunit sa loob ni Maria, wala nang katulad ng dati. May nagbago. Walang agarang nakikitang tanda. Walang patuloy na liwanag. Walang panlabas na kumpirmasyon sa sandaling yon. Isang tahimik na katiyakan lamang at isang napakalaking responsibilidad. Sapagkat ngayon, dala niya ang isang pangako. At kasama nito, dumating ang mga tanong. Paano sasabihin? Sino ang maniniwala? Ano ang mangyayari kapag nalaman nila? Nagsimulang lumapit ang realidad. Nagawa na ang desisyon, ngunit ang mga kahihinatnan ay darating pa lamang. At may isang taong kailangang makaalam. Diyos, ang lalaking ipinangako sa kanya. Ang lalaking may mga plano. Ngay na asahan. Isang kinabukasang nakaguhit na. At doon sumulpot ang tanong. Paano ipapaliwanag ang hindi may paliwanag? Paano ipaunawa sa iba ang isang bagay na siya mismo ay hindi ganap na may paliwanag? Nagsimulang bumigat ang sitwasyon. Sapagkat ang himala ay hindi nag-alis ng mga hamon. Binabago nito ang mga hamon. At sa sandaling yon, napagtanto ni Maria ang isang malalim na bagay. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging nagpapadali ng daan. Ngunit palaging nagbibigay kahulugan dito. At habang sinusubukan niyang ayusin ang kanyang mga inisip, isang bagong yugto ng kwentong yon ang magsisimula. Hindi nagatubili, nagpasya siyang umalis. May isang bagay na sinabi ni Gabriel na hindi mawala sa kanyang isip. Isang kumpirmasyon. Isang buhay na tanda na ang impossible ay nangyayari rin sa ibang lugar. Isabel. Kung yon ay totoo, kung gayon, magsisimulang magkaroon na mas malinaw na kahulugan ng lahat. At umalis si Maria. Hindi madali ang paglalakbay. Mahahabang daan. Mahirap na lupain. Bawat hakbang ay nangangailangan ng pagsisikap. Ngunit may kagyat na pangangailangan. May malalim na pagnanais na makahanap ng isang taong makakaunawa, kahit bahagya, sa lahat na nangyayari. At nang sa wakas ay makarating siya, may isang hindi inaasahang nangyari. Pagpasok ni Maria at pagbati kay Isabel. Nagbago ang paligid. May naramdaman si Isabel. Hindi yon karaniwang damdamin. Hindi lamang iyon saya. Ito ay malalim. Espiritual. Tumugon ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At sa sandaling yon, nalaman niya.
Puno ng espiritu, sinabi ni Isabel ang isang bagay na wala pang nagsabi noon. Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Napatigil si Maria. Sapagkat sa sandaling yon, nakumpirma ang lahat. Walang paliwanag, walang katwiran, walang anumang patunay ng tao. Tanging pagkilala. Nakita ni Isabel. Naunawaan ni Isabel. At sa sandaling yon, hindi na nag-isa si Maria sa karanasang yon. Ngunit ang sumunod ay mas makapangyarihan pa. At pagkatapos, may nagbago sa loob ni Maria. Hanggang doon, pinoproseso niya ang lahat. Sinusubukang unawain. Dinadala ang bigat ng hindi alam. Ngunit sa harap ng mga salita ni Isabel, may isang bagay na umayon sa loob niya. Ang pagdududa ay napalitan ng katiyakan. At pagkatapos, nagsalita siya. Hindi tulad ng isang nalilito. Hindi tulad ng isang natatakot. Kundi tulad ng isang taong sa wakas ay nakaunawa. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Nagsimulang dumaloy ang mga salita. Walang ensayo. Walang paghahanda. Para bang naroon na sila sa loob niya, naghihintay lamang ng tamang sandali. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sa sandaling yon, hindi lamang tumutugon si Maria sa nangyari. Ipinapahayag niya kung sino ang Diyos. Kinilala niya na siya ay pinili, hindi dahil sa karapatan, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa biyaya. Kinilala niya na nakikita ng Diyos ang hindi nakikita, itinataas ang hindi inaasahan at tinutupad ang kanyang ipinangako. Bawat pangungusap ay may lalim. Bawat salita ay tumuturo sa mas dakila. Nagsalita siya tungkol sa isang Diyos na nagbabago ng mga kapalaran, na nagpapabagsak ng mga istruktura, na nagbabago ng mga kwento. At sa sandaling yon, naging malinaw. Si Maria ay hindi lamang bahagi ng isang himala. Naunawaan niya ang layunin nito. Ngunit may isang bagay pa rin na hindi niya ganap na nakikita. Sapagkat ang epekto ng desisyong yon ay hindi pa lubusang naipapakita. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nabawasan ang tindi ng sandaling yon. Nanatili si Maria kay Isabel sa loob ng ilang panahon. At doon, malayo sa mga tingin, malayo sa mga paghatol, nakahanap siya ng espasyo upang huminga, mag-isip, palakasin ang nagsimula sa loob niya. Ngunit hindi tumitigil ang oras. At laging dumarating ang realidad. Sa isang punto, kailangan niyang bumalik. Bumalik sa Nazaret. Bumalik sa kanyang tahanan. Bumalik sa mga taong walang alam. At higit sa lahat, bumalik kay Diyos. Ang pagtatagpong yon ay hindi maiiwasan. Sapagkat hindi lamang ito tungkol sa pagsasabi ng isang kwento. Ito ay tungkol sa pagpapaliwanag na hindi may paliwanag. Paano sasabihin na siya ay buntis? Nang hindi siya nakasama nito, paano asahan ang pag-unawa? Kung ang lahat ay tila impossible, nagsimulang tumaas ang tensyon. Sapagkat hanggang daon, ang lahat ay nasa pagitan niya at ng Diyos. Ngunit ngayon, papasok na ang tunay na mundo sa kwento. At hindi laging naunawaan na mundo ang ginagawa ng Diyos. Alam yon ni Maria. Gayonpaman, bumalik siya. At sa sandaling yon, isa sa pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay na ito ang magsisimula. Nang bumalik si Maria sa Nazaret, nagsimulang maging totoo ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi na lamang ito isang espiritual na karanasan. Hindi na lamang ito isang personal na karanasan. Ngayon, may mga taong sangkot na. At higit sa lahat, si Diyos. Kailangan niyang malaman. At nang malaman niya, hindi maiiwasan ang epekto. Para sa kanya, walang lohikal na paliwanag. Walang konteksto. Isang katotohanang mahirap tanggapin. Ang babaeng kanyang pinangakuan ay buntis. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsabi ng lahat. Pagkalito, sakit, agdududa, matuwid si Diyos. Ayaw niyang ilantad si Maria. Ayaw niyang saktan ito sa harap ng iba. Ngunit hindi rin niya maintindihan ang nangyayari. At pagkatapos, nagpasya siya. Nagpasya siyang umalis ng tahimik. Walang iskandalo. Walang komprontasyon. Basta umalis. Ngunit naong gabing yon, may nangyari. Sapagkat kapag ang Diyos ay nagsimula ng isang bagay, hindi niya ito iniwan sa kalahati. Habang natutulog si Jose, may dumating na mensahe. Hindi sa pamamagitan ng mga salita ng tao, kundi sa pamamagitan ng isang panaginip. Isang anghel ang nagpakita. At sa sandaling yon, nagsimulang magbago ang lahat. Sapagkat ang kwentong dala ni Maria ng mag-isa, ay nagsisimula ng may pahayag din sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, nang tila tapos na ang lahat, muling kumilos ang langit. Si Jose ay handa ng magpatuloy sa kanyang landas. Nagawa na niya ang kanyang desisyon. Ayaw niya ng iskandalo, ayaw niyang saktan si Maria, ngunit wala siyang nakikitang ibang paraan. Hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. Sa panaginip, isang anghel ang nagpakita. Hindi yon imahinasyon. Hindi lamang iyon isang kaisipan. Ito ay gabay.
Diyos, anak ni David. Ang mga salitang yon ay may dalang pagkakakilanlan. Layunin, ugnayan sa mas dakila. Huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Naroon ang takot. Naroon din ang pagdududa. Ngunit ngayon may sagot na. Ang ipinaglihi sa kanya ay mula sa Espiritu Santo. Katahimikan. Ang nawawalang piraso, sa wakas ay nagkasya. Ang tila pagkakamali ay isang himala. Ang tila problema ay isang plano. At pagkatapos ay dumating ang huling kumpirmasyon. Manganganak siya ng isang anak, at tatawagin mo siyang Jesus. Naitakda ang pangalan. Naipahayag ang misyon. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling John, naunawaan ni Diyos. Hindi lubos. Hindi sa lahat ng detalye. Ngunit sapat na. At nang magising siya, may pagpili siya. Ang parehong pagpili na ginawa ni Maria. Magtiwala o umatras. At ang desisyong ginawa niya. Ang magtitiyak na magpapatuloy ang pangakong iyon. At nang sumikat ang araw, wala namang nagbago sa paningin ng mga tumitingin mula sa labas. Ngunit sa loob ni Jose, nagbago ang lahat. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagtanong. Hindi siya humingi ng paliwanag. Siya ay sumunod lamang. Tinanggap niya si Maria. Tinanggap niya ang hindi madali. Niyakap niya ang isang realidad na hindi lubos maunawaan ng mga nasa paligid niya. Pinrotektahan niya ang isang bagay na higit pa sa kanya. At sa sandaling yon, nagtagpo ang dalawang desisyon. Ang ni Maria at ang ni Diyos. At magkasama, sinuportahan nila ang simula ng isang bagay na magbabago sa mundo magpakailanman. Sapagkat ang pagtatagpong yon kay Gabriel ay hindi lamang isang pagbisita. Ito ang simula ng pinakadakilang kuwento na naisalaysay kailanman. Ang simula ng pagdating ni Jesus Kristo. At marahil ang pinakamalalim na bahagi ng kuwentong ito ay narito mismo. Sapagkat hindi pinili ng Diyos ang pinakamalalakas. Hindi niya pinili ang pinakamaimpluwensya. Pinili niya ang mga handa. Magkakaraniwang tao na may tapang na magsabi ng, at binabago nito ang lahat. Sapagkat hanggang gayon, patuloy na naghahanap ang Diyos ng mga pusong handa. Kung ang kuwentong ito ay nakausap ka, isulat mo rito sa mga komento. Narito ako. At kung nais mong ipagpatuloy ang pagsubaybay sa paglalakbay na ito, mula sa anunsyo hanggang sa ganap na katuparan, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig itong gayon. Sapagkat nagsimula ang lahat sa isang pagbisita. Ngunit patuloy itong nagbabago na magabuhay hanggang gayon.